Delikado ang West kung totoo man ang sinabi ni Curry sa Warriors. Daming naghalimaw sa NBA ngayon. Pero bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tifen.com for more high quality shoes. Nakamit ni Nikola Jokic ang kanyang ika-108 na triple-double kung saan nakapagtala siya ng 35 points, 14 rebounds at 12 assists upang talunin ang New Orleans Pelicans sa score na 134-116 sa larong nangyari noong Lunes ng gabi. Dahil dito, umakyat si Jokic sa ika-4 na pwesto sa all-time list ng mga triple-doubles na lumampas kay LeBron James at Jason Kidd. Ngayon, nasa ika-3 pwesto siya at naghahabol ng 30 kay Magic Johnson para sa ika-3 pwesto. Bukod dito, si Julian Strawther, ang rookie ng Denver, ay nagpakita ng magandang laro na may career high na 21 points mula sa bench na tumulong upang punuan ang pagkukulang dahil sa kawalan ni Jamal Murray na may right hamstring injury. Ipinahayag ni Coach Michael Malone na mas maluba ang pinsalang tinamo ni Jamal Murray kaysa sa unang inaasahan at malamang na hindi siya makakalaro sa mahabang panahon. Ang rookie na si Julian Strawther ay nagkaroon ng malalim na epekto sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 20 points kabilang na ang pagtama ng 5 sa 9 3-point attempts. Binigyang diin ni Strawther ang kahalagahan ng pagiging handa para sa mga pagkakataong tulad nito. Lalo siyang umangat noong ika-4 na quarter, kung saan nakapagtala siya ng 12 points sa loob lamang ng mahigit kumulang 5 minuto. Pinakita ni Strawther ang kanyang mga kakampi ang isang determinadong mentalidad na nakuhanan ang kanilang mga pagkakataon para sa pag-score. Sa laro, nag-ambag si Michael Porter Jr. ng 22 points at 9 na rebounds para sa Nuggets. Samantalang nagtala si Aaron Gordon ng 15 points at 12 rebounds. Para sa New Orleans Pelicans, si rookie Jordan Hawkins ay umangat sa kakulangan ni CJ McCollum at naitala ang kanyang career high na 31 points, kabilang ang 7 para sa 40 na pagtira mula sa labas na arc. Halos makamit ni Zion Williamson ang isang triple-double na may 20 points, 10 rebounds at 9 na assist. At nagdagdag naman si Brandon Ingram ng 22 points. Sa kasamaang palad, na sideline si McCollum dahil sa collapse niyang baga at kinakailangan ang karagdagang mga pagsusuri upang malaman ang kahalagahan ng kanyang injury. Pinuri ni Pelicans coach Willie Green si Hawkins para sa kanyang kawalan ng takot at pagnanais na manalo sa court. Ang Pelicans ay may hawak na 61-41 na lamang. Salamat sa kanilang mahusay na pagtira ng 3 puntos. Ngunit, nagbalik ang Nuggets na umiscore ng 46-19 sa ikalawa at ikatlong quarter. Kinuha ng Denver ang control sa 90-82 na lamang matapos mag-assist si Nikola Jokic sa 3-pointer ni Colin Gillespie na nagsiguro ng triple-double para kay Jokic. Sa huli, kinumpleto ng Nuggets ang kanilang tagumpay na may score na 121-108 matapos ang assist ni Jokic sa alley-oop kay Porter. At sa ibang balita naman, si Anthony Edwards ang naging bida sa Minnesota Timberwolves sa kanilang 114-109 na panalo sa overtime laban sa dating walang talo na Boston Celtics, kung saan nagtala siya ng 38 points kasama ang 8 puntos sa overtime. Nagdagdag naman si Jaden McDaniels ng 20 points at si Rudy Gobert ay may 14 points at 12 rebounds, habang umangat ang talaan ng Minnesota sa 4-0 sa kanilang home court. Bagamat naharap si Karl Anthony Towns sa foul trouble, tumulong si Naz Reid na nagtala ng 14 points sa unang quarter upang malampasan ang hamon na ito. Si Jason Tatum ay nagtala ng 32 points at si Jaylen Brown ay nagdagdag ng 26 para sa Celtics na nagkaroon ng 6-0 na simula, ang pinakamahusay nila mula noong 2009-2010 na season. Nag-ambag ng 20 points si Kristaps Porzingis na nagduda sa laro dahil sa stay. Wala rin sa laro si Derrick White ng Boston sa pangalawang sunod na laro dahil sa personal na dahilan. Ang laro ay nananatiling malapit na labanan na walang kuponan ang unang umangat ng higit sa 8 puntos na nagpapakita na pinakamahusay na rating sa atake at depensa sa simula ng season.
Ang malupit na depensa ng Minnesota ang naglimita sa Boston sa season low na 39.1% shooting at pinaabot sa season high na 80 na turnovers. Nag-ambag si Jaden McDaniel sa pagsusuri ng laro sa kanyang game-tying 3-pointer sa 101-101. Sa overtime, ang 3-pointer na Mike Conley ang nagbigay ng kalamangan sa Minnesota sa score na 106-105 at si Anthony Edwards ay nag-ambag sa 9-0 run na may tatlong sunod-sunod na jumpers na nag-tsak ng tagumpay para sa Timberwolves. Nagpakitang gila si Anthony Edwards na tumira ng 15 sa 25 mula sa field at nag-ambag na 9 na rebounds at 7 na assist, na kinilala ni Wolves coach Chris Finch sa kanyang kakayahan na magtagumpay sa mga mahalagang sandali ng laro. At sa kabilang balita naman mga kaibigan, noong Lunes ng gabi, nakapagtala ng 36 puntos at 12 rebounds si Giannis Antetokounmpo upang magtulak sa Milwaukee Bucks patungo sa 129-125 na tagumpay laban sa Brooklyn Nets. Nag-ambag ng 21 points si Damian Lillard at 15 points naman ang kay Jay Crowder na tumulong para mapanatili ang unang panalo ng Milwaukee sa labas ng kanilang kampo sa season at umabot sa 4-2 na record. Binigyang diin ni Bucks coach Adrian Griffin ang kanilang kakayahan na gawin ang mahalagang depensibong tigil bilang pangunahing dahilan ng kanilang tagumpay. Bagamat nagtala si Cam Thomas ng 45 na puntos, nagdagdag ng 31 si Mikal Bridges at 19 na points naman si Lonnie Walker IV para sa Nets, bumaba ang Brooklyn sa pangkalahatang record na 3-4, kasama na rito ang 0-3 sa kanilang kampo. Si Cam Thomas ay nagpahayag ng disappointment dahil sa mga missed shots, ngunit binigyang diin ang pagpatuloy sa susunod na laro. Si Giannis Antetokounmpo, na may malakas na career record laban sa Brooklyn, ay nagdala ng tagumpay para sa Bucks kahit na wala ang mga Nets na sina Nick Claxton at Cam Johnson sa kanilang 6 na sunod-sunod na laro. Kahit na nahuhuli ang Bucks ng 10 puntos noong second half, nagawa nilang kunin ang lamang sa pamamagitan ng 17-5 run sa third quarter at nagtayo ng 9 na puntos na advantage gamit ang 12-5 run sa fourth quarter. Pinuri ni Antetokounmpo ang kanyang mga kakampi para sa kanilang mga depensibong pagsusumikap sa pagpigil sa mga one-on-one plays at 3-point shooting attempts ng Nets. Si Cam Thomas ay naglaro ng mahalagang papel sa pagbabalik or comeback ng Brooklyn Nets. Nag-ambag ng 7 puntos sa loob ng 12-0 run na nagbigay sa Nets ng 115-112 na lamang sa may 5 minuto na natitira. Pinuri ni Nets coach Jack Vaughn ang kakayahan ni Thomas sa pag-score at kumpiyansa nito, na nagpahayag ng pangako na paggamitin ang kanyang mga kakayahan upang tulungan ang koponan na manalo. Gayunpaman, nagrally ang Milwaukee Bucks, nag-score ng 17 sa huling 27 points kung saan si Giannis Antetokounmpo ay nagatid ng 9 na mahalagang puntos at gumawa ng 2 game-changing blocks sa huling minuto. Kinilala ni Antetokounmpo ang kanyang depensibong epekto kapag siya'y gaganap na nakatuon at binigyang diin ang kanyang kakayahan na makaimpluwensya sa laro sa aspetong iyon. At sa susunod na balita, upang makabangon mula sa kanilang unang pagkatalo sa biyahe sa Cleveland, tiniyak ng Warriors ang panalo laban sa Detroit Pistons. Nagbigay ng mahalagang opensa mula sa bench si Chris Paul na may 17 points, ang kanyang pinakamataas na puntos bilang Warrior. Bagamat kulang ang ilang pangunahing manlalaro sa Pistons, ipinakita ng Warriors ang kanilang lakas at kontrol sa laro sa ilalim ng basketball. Sa parehong araw na kinilala si Stephen Curry bilang Western Conference Player of the Week, nagpatuloy ang kanyang kahangahangang laro sa Detroit. Sa unang quarter, ipinamalas niya ang kanyang kahusayan sa pag-dress kung saan nakashoot siya ng 5 3-pointers. Ngunit bumaba ang kanyang performance sa ikatlong quarter na may lamang na 5 puntos. Gayunpaman, nagkaroon si Curry ng malaking epekto sa laro na tumulong sa Warriors na mapanatili ang kanilang panalo. Tapos ang laban, nagsalita itong si Stephen Curry patungkol sa kung gaano nga ba nag-improve ngayon na i-close out ang laban. It gives you a lot of confidence that you can always, win any type of game. But we're very nitpicky around the way that we feel like we can play for 48 minutes. So you want to correct the mistakes in the meat of the game that doesn't make it, come down to the wire every night. Comment down mga kaibigan kung ano ang masasabi nyo dito.